Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Jeff. Usapang utang, usapang ola, no? Magandang umaga po. Sana po yung nasa maayos kayong kalagayan. Ako medyo masakit yung ulo ko talaga kahapon. Tsaka yun ang hilo ko bumabalik na naman dahil nga sobrang init. Iba talaga yung init naman pa sa inyo mga ka-Johnny, no? Nasa sporty. Yung init na nararamdaman, 40 plus. Yung ganun kahapon. Kaya maaga ako natulog, medyo maaga ako nagpahinga, di ako gumawa ng video, pero sana kung gustong gawin video, no? Gusto ko sana sagutin yung tanong, kaso nga lang ito yung mas gusto ko muna ipaalam sa inyo. Pero bago ang lahat, sa mga newbies, please subscribe, pakipindot na rin po yung thumbs up sign at pakishare na rin po para mapalawig natin at para mapakalat natin ang mga impormasyon na maaaring makatulong sa inyo tungkol sa mga online lending apps, scam, modus at kung ano ng mga unfair debt collection practices na ginagawa nila. I-hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about OLA. So yun mga ka-Johnny, bibigyan ko lang po kayo ng awareness about this kind of new modus ng mga OLA agent siguro o mga OLA farmer na marurunong ng manghack ng mga OLA at mag-assist daw sila para ma-approve ang inyong mga loan. Ito paalala lang, kung mangungutang kayo, tandaan ninyo, huwag kayong basta-basta naniniwala doon sa mga tao na kaya kayong tulungan yan o kaya kayong i-assist na ma-approve ang inyong mga loan sa mga OLA. Mostly naman kasi dyan, kaya na nakaka-access yan is yung mga agent yan, mga yan. Ingat-ingat kayo dyan, baka mamaya nakukuha na yung mga info ninyo, nalalaman na nila yung mga utang ninyo, kung saan kayo may mga loan, magkaroon lang kayo ng problema. Ito paano ko sa inyo, pati una ko na po yung reklamo ito, galing po ito sa mga siyempre ang inyong lingkod iba't ibang group ang sinalihan, para may OLA victims group, pero hindi ako sumali sa OLA group na mga OLA farmers, no? Para mga farm, hindi po yun, kundi para malaman po kung ano yung nasa loob nila, kung ano yung mga ginagawa ay na maaaring makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng awareness sa paghiram-hiram sa mga OLA. So ito, mayroon nagtanong, mayroon nag-share ng kanyang experience. Grabe talaga ang mundo, yung aasa ka na lang sa loan at ala naman ako balak o mag-isip na mag-farm, pero na-scam pa ako, nagkautang ng ala naman sa akin yung niloan. Ang sama mo kuya, Diyos na bahala sa'yo, maliit na pera lang yan. So yun, bakit gano'n ang sinabi niya? Maaaring may tumulong nga raw sa kanya, may tumulong daw, tumulong. Tingnan natin yun sa comment section para makita nyo. So yun, meron nagtanong nga sa kanya, bala ko nga sana tanong hindi, pero wag na nakimarites na lang ang inyong lingkod. Paano ka na-scam, sis? I-beware mo yung name at number na ginamit niya para ma-aware yung iba. Highs, walang awa. Wait lang, patayin ko muna yung sinain ko, masunog na. Ayan, balik tayo sa ating pagpapaintindi at pagkukwento sa mga ganitong klase ng mga scam sa OLA. Ito, sabi niya, yung sa GCash account po, sabi niya dapat daw same yung number na i-register sa loan at number ng GCash. Pero pwede, pero pinalitan niya po yung number ng GCash, nilagay niya number niya. So ito ang comment ng isa pa, nagpa-assist ka tapos nilagay niya sa disbursement yung GCash number niya. Scammer nga, nagkaroon ka pa utang. Grabe dami scammer ngayon. Post mo para ma-aware mga nagpapa-assist, sis. Then tingnan natin, ay pasagot niya, no? Opo, pero ako ang nag-fill up, hindi ko alam na pinalitan niya at pwede i-edit pala. Sabi niya kasi same number daw sa GCash ang kailangan. So yun, eto nga ingat kayo sa ganyang modus. Ay, it's too good to be true. Kaya sabi ko sa inyo, kung mangungutang kayo sa mga OLA,
ingat na lang kayo dahil nga uso naman talaga dyan yung mga harassments. Then ito namang isang estilo nito ng mga OLA agent o mga OLA farmer na hakar na rin, kuno, ilulung ka nila, i-assist ka nila para ma-approve. But then the scenario is, kahit siya yung nag-fill up, kumbaga parang napasok din nung hacker yung account na yon, siya naman yung nag-edit, kumbaga pino-forward niya siguro, no? Pinorward siguro sa kanya pagka-fill up, screenshot niya or something like ganon, pinorward. Tapos itong si hacker kuno, si assist kuno, pinalitan ng GCash number niya, diba? Nadali na. Ito yung kalunos-lunos na senaryo, mga kadyan. Yung nag-loan ka para may pang tawag doon, may pang sustento ka sa iyong araw-araw ngayon, pantapal sa araw na ito, kumbaga para makatawid gutom ka, di ba? Makatagawid ka sa araw na ito, manghihiram ka ng loan. Scenario is, hindi na nga ikaw yung nakakuha ng pera doon sa OLA, ikaw pa yung ngayong sisingilin. Pagka singil sa'yo at di ka nakabayad, haharasin ka. Yun pa ang isang scenario na mas magiging malala. Tapos ngayong itong si OLA assist, yun na, paalala lang ha, huwag kayo naniniwala dyan sa mga assist na yan. Ang alam pong assist sa basketball lang po. Then yun, yung informasyon niya, nakakuha na itong OLA assistant, o nag-assist, o kung ano man yung tabi sa tarantadong yan. Sensya na, medyo na paano, ano lang, delete. Delete yung salita. Yung ano kasi, grabe iskaman nila, no? Diba? Sabi ko sa inyo, no? Ingat-ingat kayo. Huwag kayo naniniwala sa mga taong ganyan na i-assist kayo, i-approve kayo, tutulungan kayong burahin yung record nyo sa OLA, tulad niyan. Siyempre, walang tawag doon, wala nang ibang pupuntahan niya kundi harassments kasi wala na siyang ipambabayad dyan dahil nakuha na nga yung ano niya. Pero masama pa nun, baka gamitin pa nung nag-assist sa kanya yung info na nakuha sa kanya, lahat ipasok niya sa mga iba't ibang OLA dahil malamang ito sanay na to hustler na to sa panggagancho, ginagawa niya siguro dahil hindi siya makaloan sa iba't ibang OLA. Ang ginagawa niya ngayon, kukuha siya ng info ng ibang tao, yung mga IDs, diba? Yan na mahirap. Huwag kayo naniniwala sa mga ganyan, kaawaan niyo yung sarili niyo, huwag kayong huwag kayong basta hihiram. Sabi kasi uso ngayon ng iskaman. Ang mataas ang cybercrime din dito sa atin sa Pilipinas dahil sa mga ganyang klase ng mga senaryo na uutang tayo. Isa sa pinakamatataas ngayong sa cybercrime is yung mga loan scams. Ito, tulad niya, nakuha, kinuha yung number niya para ma-same daw yung kailangan same ng GCash number niya, yung personal na number niya at yung personal na GCash number niya. Ang pinalitan lang, di ba? Automatic punta na kay assist, kay nag-assist doon sa yung pera doon sa GCash niya, di ba? Ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo, kailangan dapat malaman kung pwede bang i-report. Pwede bang i-report siguro yun, yung number na yun sa GCash, pwede i-report sa GCash na para mahinto o para ma-block report yung number na yan. Sana ni-report niya yun sa GCash na ng scam para matigil siya, para mahinto niyang kagaguhan ng taong ito sa panloloko. Kaya aware kayo mga kadyani dito sa channel ko. Lagi nga tayong fresh and updated sa mga scams about sa OLA at sa mga modus. Yan ang kaibahan natin sa mga channel ng iba. Yun lang ang sinasabi ko, hindi ko kaibahan lang. Hindi ko sinasabing ako yung pinakamagaling. Kaibahan lang po sa ating channel para maging aware po kayo, para magkaroon kayo ng mga ideya about sa OLA scams and modus and awareness. Paki-like na rin yung page ko, OLA Scam Awareness and Modus. So yun mga kadyani, ito po muna ang ating video ngayon sa araw na ito. Ito ang nilingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.